Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo naman po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Sa mga ilang araw na nakalipas po, iniiwasan sana ni Ka Eric na magdagdag pa ng komentaryo. Hinggil dito sa 19 na mga buhay ng kapwa Pilipino na nasawi diyan po sa encounter ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, laban sa tropa o grupo ng tinatawag na Local Communist Armed Terrorist Group na CPP, NPA, NDF. Karamihan sa mga namatay po, kabataan pa ang kanilang edad. Nasa edad lang na mga may isa pang 16 years old. May isa may mga namatay po na mga katatapos lang na maging bahagi ng faculty o teacher sa UP, nasa edad 23, 24 years old lang. May isa pang active counselor pa sa UP Diliman. So 80% o kulang-kulang po sa 15 or 14 katao na namatay ay nag-iedad lamang ng mga between 15 or 16 to 28 years old. No? Ilan lang yata ang edad 30. Mga 5 lang, no? And may dalawa pang namatay kumpirmado na American citizens, mga kababayan. Galing po sila sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos. Ito yung tinatawag na PhilAm, Filipino-American. Ang isa sa kanilang parents, nanay yata nila, mga nanay nila ay mga Pilipina na nakapag-asawa sa Amerika o nag-migrate na sila sa Amerika. Ayun. Kaya nakakabahala dahil one life lost is one life too many. Hindi po tayo natutuwa na may namamatay na kapwa Pilipino sa kamay ng kapwa Pilipino. Kaya ako umalis po sa CPP, NPA, NDF dahil tinamaan po ako ng aking konsyensya na ang sinisira ko ay kapwa Pilipino ko. Ang sinisira at winawasak ko, bayan ko. Ang pinapatay ko at ang aking pinagkakaroon ng karahasan ay ang pagpapabagsak sa gobyerno at ang kinabukasan ng aking kapwa kabataan din. Mga almost 20 years, mahigit din po ako sa CPP, NPA, NDF. No? Na-recruit po ako mula 1990 hanggang sa taong 2011 ay nasa CPP, NPA, NDF po ako sa iba't ibang antas at iba't ibang bahagi ng tungkulin. Siguro, tingnan natin ang nangyayari sa Negros at bakit patuloy po ang ganitong mga masasaklap at masasakit na mga uri ng kaganapan kung saan ang ating mga kawawang kabataan ay patuloy na nabibiktima ng tinatawag po na terrorist grooming o binubuo ang kanilang kaisipan, inuhubog sila sa universidad, sa mga kolehiyo, lalo pa sa mga paaralan, mga universidad na pinupunduhan at ginagastusan ng mula po sa buwis ng mamamayan like University of the Philippines, Polytechnic University of the Philippines. Ako po si Ka Eric ay na-recruit sa West Visayas State University sa Iloilo City. Parang UP din po yan na pupunduhan ka bilang scholar ka ng gobyerno. I was a full scholar for 4 years. National Government Scholar po ako sa West Visayas State University. At ito po, na-recruit din ako noon at bago ko isalaysay yan, bigyan natin ng konteksto at perspective. Anong nangyari sa Negros? At bakit ito nagaganap? Una, ang CPP, NPA, NDF po ay nabubuhay sa panloloko, panlilinlang at pagsisinungaling. Hindi nila sinasabi ang katotohanan na kapag na-recruit ka ay mamamatay ka. At kapag na-recruit ka ay wawasakin mo ang pamilya mo at ikaw ay magiging mamamatay tao sa kapwa Pilipino at ikaw ay mabubuhay sa dugo at karahasan sa paniniwala na binabago mo ang lipunan subalit winawasak mo ang iyong sariling bayan. Yan po ang kaisipan na itatatak sa iyo na lahat ng tao sa gobyerno, lalo na mga pulis, sundalo, masasama at ang tagapagligtas ay dapat ikaw. Paglingkuran mo ang mga magsasaka, paglingkuran mo ang masa, ang uring anak pawis, ang uring inaapi, ang uring mapang-api, ang mga sindero, ang Panginoong may lupa, ang mga politikong ganid,
no? Ang mga maleta. Parang kung bata ka, madali kang udyukan. Di po ba General Daos, no? Nanonood sa atin si kaibigan natin yan, General Warlito Daos. Rose from the ranks sa security sector service po, no? At kaibigan ko yan. At kasama ko sa Kampilan at sa Bangon Sambayanan. So kung bata ka, ang iyong sense of adventurism, ang iyong sense of purpose, pati po ang pagiging confused mo kung para saan ang buhay mo, lalo kung edad mo mga 16, 17, 18 years old, mga first year, second year college ka, o kaya mga high school graduating ka, yan po ang tinatawag sa psychology na age of ambivalence. Nagkakaroon ka ng natural na kalituhan sa buhay. At kung may problema sa pamilya mo, ay madali ka rin pong mahikayat na sumama sa grupo na akala mo you have a sense of purpose. Magiging bayani ka dahil ililigtas mo ang masang anak pawis, ang uring pinagsasamantalahan, the oppressed class, gamit ang mga banyaga at mga baluktot at binaluktot na ideolohiya ng Marxismo, Leninismo. Ang Marxism, after yan kay Karl Marx na mga sinulat about communism, Leninism about kay Nikolai Lenin, ang leader ng Russian Bolshevik Revolution, ang Maoism, ang tungkol yan kay Mao Zedong, ang naging leader naman ng Chinese Revolution. So puro banyaga yan na mga kaisipan, and then mga magagaling magsalita, magagaling mag-udyok. Kaya nga sabi ko, panlilinlang, panlilito, kasinungalingan. Yan pong kapital ng CPP, NPA, NDF, General Daos. Sila po, mga kababayan, ang pinagbibigyan ng abilidad, mga kadre nila, na magiging magaling magsalita. Kaya nahihikayat nila yung edad ng kabataan na madali silang ma-recruit dahil may vulnerabilities. Vulnerability sa family problem, vulnerability sa mahirap na buhay, vulnerability sa peer pressure, vulnerability sa age of ambivalence, and the natural tendency to become adventurous. Ang absence ng government and state intervention para magkaroon ng counter-narrative, magkaroon ng proteksyon ang mga kabataan, magkaroon sila po ng guidance, at hindi papayagan na kumalat ang mga lason ng CPP, NPA, NDF, urban recruiters and infiltrators na nagmamaskara sa mga grupo nila sa party list. Sa mga anak bayan, Kabataan Party, College Editors Guild of the Philippines, League of Filipino Students, National Union of Students of the Philippines, Artista ng Bayan, at kung ano-anong mga pangalan pa, mga Bayan Muna, Gabriela, Alliance of Concerned Teachers, ang galing ng mga pangalan nila. Well, kung sa marketing strategy, that is called branding. Kung sa psikolohiya, ang tawag po dyan ay mind conditioning, na ang iyong sinasamahan na grupo ay may purpose, makabayan, para sa bansa, para sa mamamayang Pilipino. So kung murang edad ka pa at hindi pa na-develop ang iyong social experience, madali mong masagip ang iyong pananaw na ito sigurong para sa akin. Yan din po ang pinagdaanan ko. Kasi naging manunulat din ako, student editor, at naging student council officer. Pero naghahanap ka pa ng kung ano pa ang purpose mo sa buhay mo. Maaga akong nawala ng tatay, namatay po at pinatay ang tatay ko. Nung ako po ay mga nasa grade 1 pa lang noon, magpipitong taon lang ako. At hindi po ako lumaki sa pamilya ko dahil ang ama at ang nanay at tatay ko ay maagang nagkahiwalay pagkatapos nilang ikasal. Siguro dahil kabataan pa nila, hindi nila na-adjust ang buhay bilang mag-asawa. Ngayon, yung mga vulnerabilities na ito, yan ang ginagamit sa recruitment. Ang problema po dyan ay pinapayagan at hinahayaan ng gobyerno na umiral itong mga front organization sa loob ng paaralan. Instead na sila ay ina-identify, instead na sila ay dapat
ibinubulgar ng gobyerno, and then bibigyan mo ng warning ang mga kabataan na wag ito sapagkat ito ay mga terrorist groomers ito. At wag sila i-recognize sa school. Ipagbawal ang kanilang activities sapagkat they are using the democratic space and the constitutional provision na pwede ka mag-organize basta hindi ka armado. Hindi lang po yan simple na hindi sila armado. Nagkukubli sila sa mga legalidad at mga demokratiko na mga probisyon ng ating batas para yung pagiging konektado nila sa armado at terorismo maitatago nila pansamantala habang nagsisimula ang recruitment process. Ayun. So mayroon palang vacuum, may gap. Yes, because the school authorities of UP, PUP, at lahat ng mga state universities and colleges na ang gobyerno ang nagpupundo ay dapat mandatory ang ganitong uri ng pagpapaliwanag na ginagawa ni Ka Eric, at hindi po ito red tagging. Di po ba, General Daos? This is about truth-telling. And the state and the government, parents patria, bilang ikaw ang caretaker ng iyong mamamayan for the general welfare of your people and your youth. Ayan pong konsepto ni Tatay Digong. You have to protect your youth, your young people, and to protect the interests of the state and the government. Na ang mga nagsusubvert at gumagawa ng kalapastanganan sa batas, iniikutan ang mga batas para sirain ang ating gobyerno at wasakin ang kinabukasan ng ating mga kabataan, ay dapat i-confront ng gobyerno. At ang hindi sumunod dyan ng mga school authorities, wala silang karapatan na bigyan ng katungkulan sa state universities and colleges, including UP. Kasi ang pundo na nagpapaandar ng mga universidad na to, pundo ng gobyerno, pundo ng mamamayan. And so therefore, hindi nila pwede papayagan pa na ang mga nagre-recruit sa kabataan na gustong pabagsakin ng gobyerno, gamitin ng kabataan laban sa gobyerno na nagiging mga scholar ito ng ating mga mamamayan, ay pababayaan lang nila dahil academic freedom. No, that is not academic freedom. That is not democratic exercise of the right to choose. That is consent and tolerance. Dahil ikaw ay hindi nag-draw ng linya na hindi pwede ito. Bawal itong mga LFS na to, Anak Bayan, Gabriela, Kabataan Party, sapagkat they are not ordinary organizations. They are purposely created, led, organized, funded, and operated by CPP, NPA, NDF to be part of the so-called urban-based front organizations. The word front is very clear. Pag front, nagko-cover ka. Sa ilalim nito ay mayroon pang laman na tinatawag na underground organizations, which are the terrorist groomers na mga organisasyon. Like sa loob ng Anak Bayan, may Kabataang Makabayan. Ito ay nakatago sa loob ng organisasyon at kasama sila sa organisasyon, sila ang leadership, pero sila ay konektado na sa CPP, NPA, NDF. And that is the reason na nakakapag-recruit sila at nahihikayat nila ang kabataan without admitting na sila ay CPP, NPA, NDF, only to find out na nandun na pala sa bundok. Dahil unti-unti kang nilalason, unti-unti kang binabago ang kaisipan mo upang tanggapin mo ang armadong pakikibaka. Upang tanggapin mo na dapat magrevolusyon, magkaroon ng mga akto ng terorismo, karahasan, dugo at pagpatay, para ito ay magkaroon ng pagbabago sa lipunan at mababago ang gobyernong bulok at magnanakaw na nagkakaroon ng mali-mali tagang. Totoo naman ang mga issue, pero ang pamamaraan mali. Totoo ang issue, tama naman ang kanilang mga pananaw na iba, pero ang kanilang layunin at pamamaraan iba. Ang layunin nila, pabagsakin ang gobyerno. Ang layunin nila, hindi reformahin ang gobyerno. Ang layunin ng CPP, NPA, NDF, hindi kapayapaan at kaunlaran. Ang layunin nila ay itayo ang komunismo. At para maitayo ito, wawasakin mo ang gobyerno. At para mapabagsak mo ang gobyerno, wawasakin mo ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at papasukin mong gobyerno para ito ay maging magulo at pahinain mo. Join the government to destroy the government. Pretend to be democratic in order to destroy the concept of democracy and subvert it.
Yan po ang lason na hindi pinapaliwanag ng gobyerno para maintindihan ng kabataan. While it is okay to become an activist, but it is not okay to become an activist and become a terrorist. Magkaibang bagay yon. Pwede ka maging aktivista, like ako, aktivista pa rin ako. Kahit wala na ako sa CPP, NPA, NDF. Aktivista ka dahil aktibo ka sa tamang advokasya, sa reforma ng pagbabago, hindi para sa karahasan, dugo at pagpatay at para lapagin ang batas. Magkaiba yon. Sa CPP, NPA, NDF sila ang batas, sila ang demokrasya, sila ang kapangyarihan, because the aim of CPP, NPA, NDF is not about democracy or peace. Their aim is about power. Kapangyarihan po ang plano nila. Ang problema, tambak-tambak na bangkay at dugo ng kabataan ang kinakapital nila for the last 57 years. Yan ang masakit, sapagkat ang mga kadre at recruiter nila nasa air condition lang. Ang iba nga, namatay na lang doon si Joe Masison, nandun sa Netherlands, sarap na sarap sa steak, sarap na sarap sa welfare support ng bansa at gobyerno ng Netherlands. At doon na sila pinaglumutan at tumanda. Pero yung kanilang mga recruiters nandito sa Kongreso, nandyan sa schools, na may mga air condition na bahay, like sila Teddy Casino, ang mga grupo nila, pag nagsalita sila, ang bibirahin nila ang AFP, ang bibirahin nila ang PNP. At ang gobyerno, pinabayaan lang sila, dapat kinakasuhan sila. Pinapanagot sila sa batas for abetting, promoting, consenting, and protecting acts of terrorism related to communist terrorist operations in the country. Malinaw naman po yan sa batas na anti-terrorism law, na sila ay may mga iba't ibang antas ng pananagutan. Ang hindi ko maintindihan, bakit parang takot ang gobyerno sa kasalukuyan ni Marcos na i-confront ang UP, i-confront ang PUP. At sila pa ang magpapaliwanag, ang Armed Forces of the Philippines pa, at ang gobyerno magpapaliwanag sa kanila, sa mga tarantadong ito, bakit namatay itong mga pinagre-recruit ng CPP, NPA, NDF at ginawang mga batang teroristang armado sa Negros? At ilalabas nila na sila ay mga researchers, journalists, sila ay mga teachers na nag-aaral sa komunidad. Excuse me, yan po ay gasgas na mga palusot. I've been there. I know that. Palusot ito, and yet ang palusot na ito at diskarte ng mga propaganda hindi natutugunan ng tama at decisibo ng gobyerno sa kasalukuyan. The government must have an effective counter-narrative, an effective information operation campaign. Hindi pwede ang AFP lang ang nagsasalita nito. Hindi pwede ng AFP lang ang nagpapaliwanag nito or ang army. Ayan po ang purpose kung bakit binuo noon ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. Whole of government approach and whole of nation participation. Once the recruiters and the recruitment process are not disrupted and they are not effectively paralyzed, marami pa pong mga 19 na kabataan o mga kapareho na mga nangyaring mga napatay o mapapatay pa na mga NPA na kabataan na nare-recruit sa schools at universities ang magaganap kung hindi po mapaparalisa at hindi mabubuwag ang recruitment process na ito. Everything starts in the recruitment. So sabi nila dahil hindi na-address ang kahirapan, well, nobody can address poverty in the whole world. But everybody, every government can be able to address yung recruitment, yung propaganda. The more that we educate our young people, and the more that we dedicate our information campaign to empower the parents, to empower the family, and empower school authorities rather than to become passive, tolerant, complicit, na nakikipagsabwatan pa, nagpoprotekta pa sa recruitment at recruiters, the more na magkakaroon po tayo ng ganitong problema kung hindi natin minumulat at hindi natin pinapalakas ang kamalayan at pag-unawa ng ating mga kabataan, ng ating mamamayan, ng mga magulang at ng mga pamilyang Pilipino. And that is the reason that simple as this, for as long as ang recruitment process,
At ang mga recruiting groups nila na nagkukunwaring mga front organizations lang sila or mga aktivista sila, at ang cycle ng pag-ikot at paggamit nila ng batas to pretend that they are not part of the armed terrorist operations of the CPP, NPA, NDF, at ito tolerate ng gobyerno ang ganyan at walang decisibong aksyon na gagawin, we will see more of this kind of situation to happen. Nakakalunos-lunos, nakakasakit sa damdamin na mga kabataan na dapat ay nagpapanday ng ating kinabukasan at ng lipunang Pilipino sa susunod na mga henerasyon at salinlahi, patuloy po na nawawasak ang buhay at kinabukasan. Kagaya ng nangyari po sa Toboso sa Negros Occidental. More of this discussion sa pagbabalik po ng ating balita at talakayan with Ka Eric. At dadagdagan po natin ang inyong kaalaman at pananaw tungkol po dito sa CPP, NPA, NDF terrorist grooming of the young Filipino youth and other sectors na nagiging bahagi na ng kanilang tuloy-tuloy na recovery muli upang makapagtsamba na lumakas at sumulong muli ang kanilang terrorist organization na CPP, NPA, NDF. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa Ka Eric Celis YouTube channel. Hindi pa ako makapag-live stream sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account dahil naka-ban siguro ang aking account na yan. May reporting na ginagawa. So dito na lang muna tayo sa mga video upload at sana po i-protect at i-promote natin ang channel natin. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!